Minomonitor pong yan ng Pag-asa. Makasampo natin sa linya ng telepono si Ginoong Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa. Ginoong Cada, magandang hapon po. Yes, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo at ganun din po sa ating mga kapuso. So tama Opo, po. at sa ngayon, ano po, kumusta po ang monitoring nyo dito sa namamataan yung weather system? So dahil nga po ito'y ganap ng isang bagyo, tropical depression nga po ang klasifikasyon natin. Dahil itong mga nakalipas na oras, halos lumalakas na po yung hangin niya at bumababa na po yung atmospheric pressure. At dahil ito ay nasa open waters o sa karagatan, talagang nandiyan yung posibilidad na ito po ay mag-intensify o lumakas pa. At maaari nga pong sa Sabado ng umaga, ito ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil halos ang paggalaw niya ngayon ay quasi-stationary o yung parang hindi siya gumagalaw. At ito naman ay nakikita natin na pag pumasok sa PAR, pa-direction po niya ay northwest or north-northwest. Ibig sabihin, ito po ay hindi tatama sa kalupaan base po sa ating mga datos. Pero patuloy po tayong magbabantay dahil napakalayo pa po nito at marami pa pong pagbabago. At pag pumasok po ito sa ating PAR, ang papangalan po natin ito ay Bagyong si Henry. Opo, itong Bagyong Henry, kung papasok sa PAR, ano po, mabuti kung hindi po siya papasok o tatama sa kalupaan. Pero gaya nga po ng inyong nabanggit, po pwedeng marami pang pagbabago. Kaya hindi dapat maging kampante rin yung mga kababayan po natin. Yes po, dahil may mga weather system o other factors na kung saan pag nasa loob na ng ating PAR, katulad po nung reach ng high pressure sa taas nito, pag ito po ay lumakas, posibleng mag-move po ito ng west-northwest o yung tracking niya ay talagang pupunta dito sa may area ng Northern Luzon. Yun pa rin po yung ating nakikitang senaryo. Kaya kailangan nga po, katulad ng nasabi nyo, I am ready po tayo palagi upang ganun mamonitor natin yung mga weather disturbance o bagyo sa ating loob ng bansa. Opo, at kung Northern Luzon po, may nakikita ba kayo, may posibilidad ba na kumbaga yung dinaanan, Bataan, Bulacan, Region 3, yun din po ang abutin nito, itong Bagyong Henry na ito? So yung pinaka-worst scenario na nakikita natin, ito po ay tutungo dito sa may bahagi ng Cagayan Valley. So dun po yung ating mga apektuhan, dun po sa probinsya ng Cagayan, o kaya po dun sa may extreme northern Luzon. Yan po ay yung Batanes, Calayan Group of Island. Yun po yung ating nakikita na worst scenario, pero yung mga iba't ibang model, yung general consensus po nila, moving away po talaga o yung direksyong north-northwest, ibig sabihin papunta po ito dito sa may bahagi po ng Southern Japan at hindi po tatama sa kalupaan. Pero patuloy po tayong magmo-monitor dahil napakalayo pa po nito kaya marami pa pong pagbabago ang posibleng mangyari. Opo, ano po ang advice nyo sa mga kababayan natin ngayong kadadaan din lang ng Bagyong Glenda? So ang ating pong payo talagang kailangan maging maingat po tayo kasulad ng nasabi nyo, I am ready na kung saan dahil nga po July ngayon at halos hindi pa talaga peak ng ating panahon ng tagbagyo. Subalit ang month po ng July ay nasa 3 bagyo on the average. Kaya kailangan maging prepare tayo, makinig po tayo sa ating mga kinakaukulan, ang ating local at yung pong mga municipal managers na kung saan pag sinabing mag-evacuate na kahit malayo pa yung bagyo, kailangan gawin na po natin upang ganun ay halos maibsan o maiwasan natin talaga yung mga damages and casualties. Opo, maraming salamat po si Ginoong Fernando Cada, weather forecaster ng Pag-asa. Maraming pong salamat.